Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Philippine National Police iimbestigahan kung naimpluwensyahan ng grupong extremist ang mga minor de edad na sangkot sa pamamaril sa Tacloban City. Department of Social Welfare and Development nakapaghain ng mahigit 302,000 na libreng pagkain sa pamamagitan ng Walang Gutom Kitchen mula noong 2024. Mga pinuno ng Cordillera Administrative Region na nawagan na suportahan ng kanilang otonomiya upang maipasa sa Kongreso. Ako po si Jan Dalistan para sa PNE Headlines. Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang pagbabantay sa internet para maprotektahan ang mga kabataan at mga minor de edad mula sa mga grupong hinihinalang sangkot sa karahasan at ekstremismo. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., binibigyang pansin ng kapulisan ang cyberspace bilang kasama sa mga binabantayan nila bukod sa mga kalsada at komunidad. Kaugnay ito ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros na posibleng naimpluwensyahan ng dalawang minor de edad na sangkot sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City ng grupong tinatawag na 764 Network. Ayon kay Hontiveros, ito ay grupo ng mga violent extremist mula sa iba't ibang bansa na ang modus ay mag-udyok ng mga minor de edad para gumawa ng karahasan sa sarili o sa iba. Nangako si Nartates na makikipagtulungan ng PNP sa mga law enforcement agency sa ibang bansa para malaman ang lawak ng operasyon ng grupo at ang mga nasa likod nito. Naunang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa PNP na imbestigahang maigi ang krimen at ang koneksyon ng mga kriminal sa insidente. Nasa pangangalaga ngayon ng dalawang minor de edad ng Regional Rehabilitation Center for Youth. Nakapaghain na ng mahigit 302,000 na libreng pagkain ang Walang Gutom Kitchen program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD mula nang ilunsad ito noong 2024. Binuksan ang unang Walang Gutom Kitchen ng ahensya noong December 2024 sa Pasay City. Pinalawak ang programa sa pamamagitan ng karagdagang sangay sa Cebu City na formal na binuksan nito lang June 22 at sa Zamboanga City noong June 29. Mula nang magsimula ang programa, nakapagsilbi na ito sa mahigit 219,000 na mga pamilya at individual. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, direktiba ng Pangulo na humanap ng mga paraan para mawakasan ng gutom mula sa food stamp program hanggang sa Walang Gutom Kitchen na planong buksan sa iba't ibang lungsod sa buong bansa. Samantala, nagsimula na rin ang Gulay on the Go initiative ng DSWD noong May 14 sa pakikipagtulungan sa mga magsasaka, vendor at iba pang organisasyon para masiguro ang sariwa at masustansyang pagkain para sa mga benepisyaryo. Suportado rin ang programa ng mahigit 3,800 na voluntaryo mula sa pribadong sektor, non-government organizations, government personnel at mga estudyante. Nanawagan ang mga pinuno ng Cordillera Administrative Region o CAR sa mga kapwa mamamayan nila na magkaisa para sa kanilang otonomiya. Kasabay ito ng ika-39 na pagdiriwang ng Cordillera Month sa Benguet noong Miyerkules. Hinikayat ni Baguio City Representative Mauricio Domogan ang publiko na suportahan ng panukalang batas para sa otonomiya ng Cordillera na hanggang ngayon ay inaantay pa ring maipasa sa Kongreso. Saad niya na ang Cordillera lamang bukod sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang tanging rehiyon na malinaw na sinasabi sa 1987 Constitution na dapat magkaroon ng sariling pamamahala. Nakabinbin pa rin ngayon sa Kongreso ang House Bill No. 6981 na naglalayong bigyan ng sariling pamamahala ang Cordillera. Unang idineklara ang Cordillera bilang isang opisyal na rehiyon noong July 15, 1987 sa ilalim ng Executive Order No. 220 na nilagdaan ni dating Pangulong Corazon Aquino. Patuloy naman ang mga pinuno ng rehiyon sa pagbibigay ng impormasyon at iba pang gawain upang mas maunawaan ng mga tao ang tungkol sa otonomiya ng Cordillera. Sa pamamagitan nila nito'y mas mahahawakan ng Cordillera ang kanilang mga likas na yaman at masusunod ang kanilang mga sariling plano para sa pag-unlad. At sa balitang pangkalakalan, ikinatuwa ng Executive Secretary Ralph Recto ang pag-akyat ng Pilipinas bilang upper middle income country batay sa income assessment ng World Bank. Sinabi ni Recto na hindi lang basta ito simbolo ng tagumpay, bagkus ay hudyat ng mas matatag na ekonomiya at mas lumalaking kumpiyansa ng mga investors sa bansa.
Ayon sa World Bank, ang pagtaas ng estado ng Pilipinas ay dulot ng 5.8% na average annual gross domestic product growth ng bansa sa loob ng nakalipas na 5 taon. Nakapagtala rin ang bansa ng $4,850 na gross national income per capita noong nakaraang taon, kung saan nalagpasan nito ang upper middle income threshold ng World Bank na $4,636. Gayunman, iginiit ng kalihim na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung nararamdaman ba ito ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya patuloy ani ang pamahalaan sa paggawa ng mga hakbang upang mabawasan ang kahirapan at mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan. Samantala, kinumpirma ng Provincial Veterinarian's Office ang kauna-unahang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Iloilo City ngayong taon. Nagpositibo sa sakit ang isang inahing baboy at 4 pang alagang baboy sa isang backyard farm sa bayan ng Barotac Viejo. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Daryl Tabuada, mabilis na kumilos ang mga otoridad matapos matanggap ang resulta mula sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture sa Western Visayas. Pagdating ng response team sa lugar, naitapon na ng maayos ang mga infected na baboy alinsunod sa itinakdang mga protokol. Agad ding nilinis ang apektadong lugar upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Samantala, kinukumpleto na ng provincial government ang mga kailangang dokumento upang ma-reclassify ang Barotac Viejo mula sa red zone o infected tungo sa pink zone o buffer upang matiyak na wala ng panibagong kaso ng ASF. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang aming website, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.